Hello sa inyo! Meron akong isang kwento na galing pa noong unang panahon pero sobrang importante pa rin hanggang ngayon. Ito yung kwento tungkol sa napakagandang plano ng Diyos at alam nyo ba, may bahagi ka rin pala dito. Tara, alamin natin! Okay, bago tayo magsimula, isipin nyo muna to. Naranasan mo na ba na may nagtiwala sa'yo ng isang bagay na super importante? Halimbawa, ikaw yung pinagbantay sa new pet ng pamilya o kaya sa paboritong laruan ng kapatid mo. Ang sarap sa piling pag pinagkakatiwalaan ka, di ba? Tandaan nyo yung pakiramdam na yan kasi may kinalaman yan sa kwento natin. Sige, simulan na natin. May isang kwento kasi na ibinahagi si Jesus. Ang tawag dito ay talinghaga. Yun yung kwento na may hidden meaning o aral. At ito ay tungkol sa isang may-ari ng ubasan at sa mga taong pinagkatiwalaan niyang mag-alaga nito. Okay, so ganito yung nangyari sa kwento. Una, may isang lalaki na nagtanim ng isang napakagandang ubasan. Tapos umalis siya at ipinagkatiwala niya sa mga manggagawa. Sounds good, di ba? Pangalawa, nung time na para sa anihan, nagsugo siya ng mga katulong para kunin yung share niya. Pero dito na nagkakaproblema. Kasi naging sakim yung mga manggagawa. Sinakpan nila yung mga sinugo at ayaw nilang magbigay. Grabe. At sa huli, ito yung pinaka-importante. Ipinadala na niya yung sarili niyang anak. Ang nasa isip niya, nako, siguradong rerespetuhin na nila ang anak ko. Ano sa tingin niyo ang ginawa nila? Ngayon, hindi lang to basta kwento tungkol sa ubas at mga hardinero ha. Gaya ng sabi ko, may secret meaning ito. Ito ay isang kwento na tungkol talaga sa Diyos at sa kanyang mga tao. So ano nga ba yung ibig sabihin ng mga to? Simple lang. Yung may-ari, syempre, yan ang Diyos. Yung ubasan naman, yan yung kanyang piniling bayan noon, ang Israel. At yung bunga, yan yung mga magagandang bagay tulad ng pag-ibig, kabaitan at awa na dapat sana ay pinalago nila at ibinahagi sa buong mundo. At dito natin makikita yung naging malaking problema. Sa kaliwa, yan ang plano ng Diyos. Ang ganda, di ba? Kayo ay magiging isang pagpapala sa buong mundo. Pero tingnan nyo yung nangyari sa kanan. Imbes na i-share, sinolo nila. Itinago nila yung mga blessings ng Diyos para lang sa kanila. Alam nyo, parang nawala sila sa focus. Yung pinaka-importante, yung pag-ibig at kabaitan, yun yung nakalimutan nila. Sa halip, gumawa sila ng sarili nilang mga rules na sobrang hirap sundin na naging pabigat pa para sa mga tao. Parang nawala na yung tunay na puso ng utos ng Diyos. At ngayon, papunta na tayo sa pinakamatinding bahagi ng kwento. Ito yung pagdating ng anak ng may-ari at kung sino talaga siya sa totoong buhay. Pakinggan nyo to, sobrang nakakagulat yung sinabi ng mga manggagawa nung nakita nila yung anak. Sabi nila sa isa't isa, "Uy, yan yung tagapagmana. Tara, patayin natin para sa atin na lahat ng mana." Can you imagine, ganun katindi yung kasakiman nila? So, siguro malinaw na sa inyo ngayon. Yung anak sa kwento, walang iba kundi si Jesus. Siya yung ipinadala mismo ng Diyos Ama. Pero parang sa kwento, nung dumating si Jesus dito sa lupa, tinanggihan din siya ng mga pinuno ng sarili niyang bayan. Dahil sa pagtangging yon, isang malaking pagbabago ang mangyayari. Yung ubasan o yung espesyal na trabaho na maging pagpapala ay kukunin na mula sa mga ayaw sumunod at ibibigay sa iba. Napakalinaw ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, yung kaharian ng Diyos ay kukunin sa kanila at ipagkakatiwala sa mga taong magbibigay talaga ng mabubuting bunga. Yung mga taong susunod sa plano niya. So sino na ngayon yung mga bagong hardinero? Sino yung mga bagong katiwala? Well, tayo yon, ang simbahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang invitation para maging bahagi ang plano ng Diyos ay bukas na para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao sa buong mundo na gustong sumunod kay Jesus. Okay, so dahil tayo na yung mga bagong hardinero, ano na ngayon ang gagawin natin? Ang trabaho natin ay maging isang maningning na ilaw para sa Diyos, lalo na sa isang mundong madalas ay parang madilim. Paano natin gagawin yon? Ang ganda-ganda ng verse na to mula sa Isaias, sinasabi, bumangon ka, magniningning ka. Para itong isang call to action para sa atin, na huwag tayong mahiyain na ipakita yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa paligid natin. Paano maging ilaw? Baka iniisip mo. Actually, hindi naman siya komplikado. Sobrang simple lang ng mga paraan. Pwede tayong mag-share ng pagkain sa mga nagugutom, o kaya tulungan natin yung mga nangangailangan. Sa bahay pa lang, pwede tayong maging mas mabait at matulungin sa pamilya natin. O pag may kaibigan kang malungkot, damayan mo.
At syempre, huwag tayong matakot na ikwento sa iba kung gaano sila kamahal ng Diyos. Lahat yan ay pagpapatubo ng magagandang bunga. So bago tayo magtapos, ito yung iiwan kong tanong para sa'yo. Ikaw at ako, tayo na yung mga pinagkakatiwalaan sa ubasan ng Diyos ngayon. Ang tanong, anong klase ng bunga ang gusto mong patubuin? Bunga ba ng pagmamahal? Bunga ba ng pagtulong? O bunga ng kabaitan? Pag-isipan natin yan.